for your word, that your word enlightening us, Panginoon. Sabi niyo ba na kasulatan, Panginoon, gathering na tatlo, O Diyos, ay nasa kaligatan ka, Panginoon. Mahigit pa rin kami, Panginoon, sa tatlo, Panginoon, dahil sa weather, Panginoon, na hindi magandang panahon ngayon, Panginoon, dahil umuulan. Ngunit salamat sa mga kapatiran na to, Panginoon, na handang makinig, handang manalangin, Panginoon. Salamat dahil meron pa rin ipinadala mo, Panginoon, na kasama namin naluluhod, kasama namin naiiyak, kasama namin, Panginoon, na mananalangin mamaya, Panginoon. Kaya Lord, before we pray, papag-aaralan po namin how to become a prayer warrior, Panginoon. Kaya yun po, Panginoon, ang aming aaralin. At ikaw po, Panginoon, ang siyang may taas, Mang Lord God, sa bawat isa. Bigyan mo kami ng karunungan, intindihin ng mga salita mo, Panginoon. Ikaw po ang siyang may taas. Itong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pag-aralan po natin, ang text po natin, mababasa po sa Ephesians. Efeso, sige po. Chapter 6, verse 10 to 18. Pero alam ko naman na, alam nyo na po yung mga the gift of the Holy Spirit sa atin. Alam nyo naman na po yung mga, jump na po tayo sa verse 18. Ephesians chapter 6 verse 18, sabi niya po doon, mga kapatid, sa lahat ng iyong pananalangin, pagdaing, ay manalangin kayong lagi sa pamamagitan ng Espiritu. Sa bagay na ito, magpuyat kayo na buong pagtiyaga at pagdaing para sa lahat ng mga banal. So titignan po natin po, mga kapatid, yung verse 10 hanggang 18, ito po yung mga armor na dapat na maisut natin. Ngunit mahirap pong magja-jump na po tayo na medyo mahaba po yung ituturo ko. Alam nyo naman ito, yung helmet, the bracelet, ano pa, yung alam yung armor na binigay sa atin ni Lord. The helmet, the sandal, ano pa? The sword. Ano pa yung alam nyo pong binigay na gift ni Lord sa atin? The shield of faith. The belt of truth, the sandals of salvation. Ano pa? Yun po mga yun ay dapat nating ilagay if you are being a warrior. Ay bilang isang Kristiyano, kapatid, may mga paraan para magiging prayer warrior po tayo. Mayroon tayong pag-aralan na 6 to become a prayer warrior, mga kapatid. Lahat dapat na nabanggit doon sa Ephesians chapter 6:10 to 11, lagi mo yung isuot. Dahil kung isa lang doon ang hindi mo suot, makakalusot po ang kalaban. Like example, kung hindi mo suot lagi yung shield mo, ano mangyayari po? Mahihina ka. Kung hindi mo lagi hawak yung sword mo, ano mangyayari po? Makakalusot po yung makakapenetrate po yung kalaban. Lalo na po kung the shield or the kalasag ko na kat awan kanyam, alam mo, tagos na tagos, ayan yung tinitignan lagi po ni Satan. Kung yung breast shield mo ay nawaya ko na or walang nagbabantay, nangyayari po, tatagos sa puso. At yung pag nakuha na ni Satan yung puso mo, mawawalan ka na ng gana na maglingkod sa ating Diyos na buhay. At kung ang puso ay natamaan na, kaya nga lagi dapat natin suot lagi. Either your shield, either your helmet, dahil lahat po yan ay dapat nating gamitin if you are a prayer warrior. Ano po ba ang katangian ng bilang isang prayer warrior, mga kapatid? Sige nga, magbigay po kayo ng katangian ng bilang isang warrior. Sino po nakakaalam? Ano po ang katangian ng isang warrior po? Alangan naman ang warrior ay takrot. Ang gana tatapay lang kat mabutang pay lang dal alya. Ang warrior, until now, you are takrot pay lang ital alya. Yamin, iti warrior nga makunkuna awan ti kabutang na. Ama? Baka until now, Gab, pag inutusan kang bumili ng mantika sa likod nyo, tatakot ka pa rin. No? Nawala pong takot na warrior. Nakakitaan mo naman yung warrior na takot. Ano yung mga katangian ko ng mga warrior na alam nyo? Matapang. Ano pa? Malakas.
Alang aglulutoy-lutoy mat ti warrior mat na wala pong Kristiyanong warrior naglutoy-lutoy. Ano pa? Matalino. Marami pong katangian ng warrior at 6 po ang ituturo ko how to become a prayer warrior. At nawa po ay mapasa atin ito dahil kung meron sa atin ito, nakikita na nagmamature ka at nababantayan mo not only your salvation, hindi lang yung salvation mo, pati po yung pamilya mo, nababantayan mo. No? Kaya po may 6 tayong pag-aaralan. Number 1, how to become a prayer warrior. Wala na dito ay number 1, how to become prayer warrior. Pray consistently. Ibig sabihin, tuloy-tuloy. Hindi ka pwedeng maging prayer warrior kung saka ka lang manalangin kapag prayer meeting. Saka ka lang manalangin kapag inassign ka ni pastor. Wala pong warrior na ganon. Wala pong prayer warrior na hindi consistently na nananalangin. The word consistently, yung tuloy-tuloy. Hindi lang tuloy-tuloy, hindi natitinag. Kahit may problema, nananalangin pa rin. Kahit may mga pinagdaraanan, nagpe-pray pa rin. Yun yung tuloy-tuloy na sinasabi. Ano pa sabi niya? 1 Thessalonians 5:17. Kaya nga sabi doon, pray without ceasing. Sa ibang translation, pray continually. Ibig sabihin continually, wala ka man kailangan o may kailangan ka, nananalangin ka. Tama po ba? Sino dito yung kahit walang kailangan, nagpe-pray pa rin, kinakausap pa rin ng Diyos. Pero kung wala kang time manalangin, wala kang time po na kausapin siya, hindi ka warrior. No? Ang isang Kristiyano nagpapagamit sa Diyos, dapat sila yung mga warrior talaga. Ano pa yung sabi niya? He dedicates his time each day to pray, both for your personal needs and for others. Kita man kasi kanot yung warrior. Both personal needs and others. Alam niyo po, kung hindi ka nananalangin ngayon, kawawa po ang bansang Pilipinas in your future na. Pero ang sabi naman namin ng mag-asawa, hindi na natin mapigilan talaga yan. Dahil ang sabi sa Bible, the days is evil at ang mundo'y parumi at parumi na. Pero kung gusto niyo po na ibig sabihin ay mabawasan at hindi lang mabawasan, mahayag yung mga corruption, continue to pray for our generation. Kaya nga sabi ni Benji Bagalong, hindi ko ginagawa to para sa aking self-interest. I will do these things for our next generation sa aking mga anak. Kaya kung mahal mo po ang bansang Pilipinas, pray it. Kaya kung mahal mo yung mga magulang mo na hindi mo pa kasama na naglilingkod sa Diyos, pray. Kaya kung mahal mo yung mga kaibigan mo, huwag mong tigilan naman, ipanalangin sila. Kung mahal mo talaga yung pamilya mo, huwag mong tigilan, iiyak po sila. At madala po sila dito. Kaya po ang pagpananalangin, sabi po ng vlog ko noong nakaraan, sabi na, the blood of the Christian. Ang Kristiyano po, blood and oxygen of the Christian. Kaya kung hindi tuloy-tuloy po yung spiritual prayer mo, ang nangyayari po na nangihina ka spiritual. Kaya kung hindi tuloy-tuloy yung panalangin mo, naku po, yung spiritual mo talagang nanghihina. Kaya kailangan po, sabi niya, that pray consistently. Walang paltos at walang hanggan na nananalangin ka dapat. Yun po yung number 1 na pag-aralan natin. Number 2, intercede for others. Pag warrior ka talaga, hindi lang yung sarili mo yung pinapanalangin mo. Dahil ang tunay na warrior, nakikita niya to all. Kaya ako talagang lagi akong nanonood ng balita dahil yun po yung talagang gusto kong ipanalangin. Nanonood ako lagi ng balita. Why? Because sabi niya din, pray for your community, your country, individuals who need spiritual or physical health. Among magaroon din yung karubo mo nga da sakit na, kararag mo. Na? Kaya nga po, yung intercede others, tinawag ka to upang ipanalangin sila not only your desire. Ang tunay na warrior po, ang unay niyang pinapanalangin yung iba kaysa yung sarili niya. Kasi tinuro sa akin ni Prophet Alan na ang una mo dapat ipanalangin yung nangangailangan at yung sitwasyon ng iba bago yung
interest mo or yung bago yung ikaw. Kaya kung nananalangin tayo, ihuhuli mo na ihuhuli yung sarili mo. Ganun po yung magiging prayer warrior talaga. Hinuhuli niya yung sarili niya na desire, inuuna niya yung importante na kailangan ipanalangin. Kaya kung ano po yung nakikita mo na dapat ipanalangin, sila yung uuna mo. Kaya nga dito sa church, lagi natin pinapalangin, may mga binubunot tayo every third Sunday, may kanya-kanya tayong pinagpipray. Pinuuna natin ipinagpipray yung mga nandito sa prayer box bago yung sarili po natin. In your prayer time, ganun din yung pattern. You need to pray others, mahuhuli po yung sayo. At yun yung gusto ng Diyos. Yung nakikialam ka sa sitwasyon ng iba at sitwasyon ng mundong ito. 1 Timothy 2 verse 1 to reconnect yung intercede for others. Sabi niya dito, first of all, then I urge you that petition of prayer, intercession. Ibig sabihin ng intercession, nananalangin ka po sa iba. 1 Timothy 2 verse 1 and 2, sabi niya, and thanksgiving in offer your everyone for kings and all those authority, that we may live peaceful, quiet lives, and all goodness and holiness. Nabanggit dito yung intercession. Ang prayer warrior talaga ay nag-i-intercede. Kapag meron kang nakita dito sa church na matagal nang hindi dumadalo ang ginagawa mo, pinag-pray mo siya. Kapag nakita mo yung mga post niya, naghihirapan, tila-tila, ipupost nan. Ano nangyari? Pinag-pray mo, ini-intercede mo sila. Ganun po yung word na prayer warrior. So yung una po kanina, pray consistently, intercede for others. Pangatlo po, study the scripture. Hindi ka lang nananalangin, bakos nag-aaral ka. Hindi lang nag-aaral, kundi isinasabuhay mo yung mga pinag-aaralan mo. Kami, not-stop learning po kaming mag-asawa. Every Monday and Tuesday, nag-aaral po kami online. At yung pag-aral po, wala pong lugi dito. One thing, may teacher ko nung tinanong ko, bakit kailangan ba mag-aral talaga ang isang Kristiyano at maging babad sa pag-aaral ng salita ng Diyos? Ang simple lang po yung sagot niya. Kung mahal mo ang Diyos, dapat aralin mo siya. Kaya kung yung Kristiyano napakatagal na't hindi lumalago, ibig sabihin hindi nagbabasa yan. No, dalawang klase din ang Kristiyano. Yung alam niya, madami niyang isang alam pero walang bunga. Naniniwala ko, yung babad sa prayer, babad sa pag-aaral dito, nakikita yung bunga. At iba yung nagsasalita na talagang nakaka-bless ka, kapatid. Hindi ikaw yung nagsasabi. Kaya po yung pagbabasa ng Bible, hindi kulugi yan. At alam nyo naman po, ang pagbabasa po ng Bible, what is the Bible in us? The Bible is our guide going to Jesus. Hindi lang po yung guide. The Bible can correct us sa lahat mga ginagawa natin na mali. So kaya, blessed po kami sa mga nagdi-devotion na nagsishare ng devotion nila. Dahil nakikita po namin kung saan ka na. Kaya nga ini-encourage namin na gumawa kayo ng preaching nyo. Hindi lang yung application prayer. Try to make sermon to the Lord. Ayun yung courage sa akin ni Papa Rooney no when I was in Saudi ko na hanggang ang mga garamit ti sermon mo. Adumteng to ti panawan usaran na kanto ng Apo Diyos ko na. Anak, yung sermon na ginagawa mo in God's time, itatayo ka ng Lord. Dinakad-adun to ti balamon ko na. Kaya mga kapatid, being ko na dito ay yung learn God's word and understand His will and pray in alignment with His promises. The word alignment, na habang nagbabasa ka kasi ng Bible, ina-align ka niya sa totoong will ni Lord sa buhay mo. Kaya yung pagbabasa po ng Bible at pagbabasa at pagsunod sa Bible, ina-align ka niya sa napakagandang plano ng Diyos sa buhay natin.
At walang lugi po. Joshua 1 verse 8, diba ang sabi niya? Dilidiligan araw at gabi upang magawa ko ang lahat ng naisulat doon. Anong sabi niya doon? Ikaw ay giginhawa at magtatagumpay. Yung pagbabasa ng Bible, wala pong lugi po dito, kapatid. Kaya po, yung pang-apat dito, to become a warrior, not only study at read, halang nga kung po na hamlo ka ng basaan, maging honest ka di direction na po yun. Sometimes, Kristiyano kat nagsukir. Una na ni Pastor X, sudkat yung sa una kat sukir. Amo nagarod nga badin, aramidan na pay lang. Amo nagarod nga mading nga nasayaaten, ti pagtumpalan na aramidan na pay lang. Tinarigat no habang aramidan yung madi, tanak nga alaan ti angus mon, tinarigat. So nga, iti pinagbasa ti Bible, God will direct us to the right path in holiness na pamumuhay. Kaya po huwag kang magsawang magbasa ng Bible. Hindi lang nagsasawa. Hindi ka lang magsawa. Bagkus isinasabuhay mo. Iba kasi yung nagbabasa lang. No? Mayroon nagbabasa lang, parang pocketbook lang. Hindi ganon ang pagbabasa. Ang pagbabasa na iisang pamuhay mo. No? Makikita. Na iba ka man tagaboy mo, nakikita dapat, kapatid, yung binabasa mo sa'yo. Kasi kung basa ka ng basa, hindi naman nakikita yung binabasa mo, useless po. Kaya po dapat nakikita at naisasamuhay po natin lahat na nababasa po natin. Number 4, not only study the scripture, but listen for God's direction. Alam niyo, lahat po ng mga nakikinig po ng direction ni Lord sa Bible, hindi naligaw. Lahat po na nakinig na direction ni Lord, hindi po natalo. Lahat po na nakinig ng direction ni Lord, nagtagumpay. No? Yung mga hindi nakinig, talunan. No, mabasahin niyo 1 Samuel, 1 King, 2 King. Lahat ng mga, either yung mga book of Kings, ano nangyayari po? Yung mga hari na sumunod sa direction ni Lord, lagi silang gumaganda yung kaharian nila. But the king, without listening for instruction, ano nangyayari po? Nagiging alipin po. Hindi lang alipin, ang nakakahiya dito, kinukuha sila from their kingdom to become slave sa mga hakarihan ng kalaban. Yun yung nakakahiya pong nangyayari. Kaya nga po, kapag hindi ka nakikinig sa instruction or direction ni Lord, maliligaw ka at magiging talunan ka. Nawa po walang ganun, walang bingi-bingihan. Dapat po tayo lahat ay nakikinig sa instruction. If kunana di leader mo, gawin mo to, gawin mo. Yun yung totoo na malago na Kristiyano. Dahil kung hindi mo ginagawa yung sinasabi ng leader mo, anong nangyayari po? You are not malago na Kristiyano. Kaya kung ano yung sinabi ni director, gawin mo. Kasi yun yung sabi niya. Sabi niya dito, John 10 verse 27, my sheep, John 10 verse 27, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. Ibig sabihin sa una lang na Apo Diyos, mangmangag na lang mangmangag. John 10 verse 27 niya ko na, he follow me. No. Kasi kung hindi ka nakikinig, anong nangyari po? You did not follow. Dalawa lang po. Anong yung sa tingin mo? Nakaka-bless ka ba pag sinabi sa'yo tapos hindi mo ginagawa? No, like example, may sinabi sa'yo yung teacher mo, hindi mo ginawa. Anong gagawin ng teacher? Masaya ba? No. Sinong teacher hindi masaya kapag inutusan? Teo, kunin mo nga yung walis doon, tapos hindi nakikinig. Masaya ba yung teacher? Di po ba? Kaya po, ang talagang warrior nakikinig sa instruction. Tama? Sabi mo sa katabi mo, makinig ka sa instruction. Dahil kung hindi ka nakikinig, you are not a warrior. Ano yung sabi niya po dito? Cultivate in answerness of God voice, discerning. Ito yung gusto ko, yung discerning. Kaya kung mayroon nag-a-advise sa'yo na contradict sa inuutos ng iba, ng leader mo, mali yun. You must be discerning. Nagdi-discern mo kung ano po yung sinasabi ng iba at inuutos sa'yo. Like example, hindi na discerning to sometimes, alam mo nang mali, ginagawa mo pa rin. Tamang gumatang sigarilyo ko na kanyam. O, sino yung makaturod na pag gumatang sigarilyo?
Sikat katawa ka, Clarence. No, hindi na dapat i-discern yun dahil alam mong mali. Alam mong maling magnakaw. Nagnakaw ka pa rin, hindi na discern. Sabi niya dito, destruction of God, the instruction of God is perfect. Hindi ka maliligaw, hindi ka mawawala, patungo yan sa buhay na walang hanggan. Tama? Na yung instruction ni Apo Diyos, saan ka maligaw? Siguro instruction ni Satan, maligaw ka, hindi ka lang maligaw, malawala ka, mapuuran tupay, itikararwang. But the instruction of God is perfect, going to the eternal life. Dahil wala akong nabasa sa Bible na sumunod sa instruction ni Lord na napahamak. Kaya until now, kapag hindi ka gumagawa sa instruction ni Lord, maliligaw ka at maliligaw. Kaya po yung number one, ano po yung number one na pinag-aralan natin? Pangalawa, intercede for others. Pangatlo, study the scripture. Listen for God's direction. Yun po yung pang-apat. At panglima, to become a warrior, be vigilant. Anong ibig sabihin po ng vigilant? Alerto. Sabi niya, stay alert in await for spiritual force. Tinan po natin. Kung hindi ka alerto dito natitinag or dito nawawala po ang mga Kristiyano dahil hindi sila alert. Ibig sabihin ng hindi alert, hindi nila nadidetermine or nadidetect na yung mga kalaban na paatake na sa kanila, handa nga makita, handa nga aware. Like example, pag hindi aware, na tinulak na patalikod ang mayari sa iyo, mapasubsob ka. Tama? Ang kalaban, kapatid, hindi yan lumalaban harap-harapan. Satan does not fight you harap-harapan. Lagi yan lumalaban, backfighter. Kaya kung hindi ka alert, hindi ka, yung spirit mo pa-kidjap-kidjap, ano yung pa-kidjap-kidjap? Sa Tagalog, pa-indap-indap, mahirap mo ma-determine na merong atake sa spiritual warfare sa iyo at sa pamilya mo. But your spirit is on fire to the Lord. Dayupay lang ito, madidetermine mo. Namo madya GPS. Yung GPS po ng barko po, malayo pa lang. How many miles? Nakikita na nila na may barko doon. How many miles makikita na? Mas isidag. Isjay mo yung spirito tayo kabsat. If your spirit ay on fire into the Lord, ang nangyayari po dyan, na madidetermine mo kung merong spiritual attack and forces of spiritual. Alam niyo sabi ng Bible na nag-remind lang sa akin, we are not battling human flesh. Ano yung sabi na the Bible? We are battling spiritual. Kaya lagi kami lumuluhol, umiiyak to the Lord. Why? Because we are not battling flesh. We are battling spiritual. Una na pa dito that seek the God's influence in your life, in others' life. Nakita man, dakil kinakasalalay kanyang kano, iti being a warrior mo, prayer warrior mo, hanlang kanyam in others' life. Ibig sabihin, kung warrior ko, naka-alert ka lagi, pinagpipray mo lagi yung church, pinagpipray mo lagi yung pamilya mo. Kung hindi mo nilalaban mo, sabi ni Tony Gonzaga, naalala ko yung paano niya na-win daw yung kapatid niya, yung babae. Kapag umuwi daw sa gabi, tulog na yung kapatid niya, nililihans na niya, nag-pray, casting niya. And until dumating yung panahon, na-win niya yung kanyang kapatid. Ang ibig sabihin po, at gusto kong isabi sa inyo yung testimony na yun, huwag mong tigilan yung pamilya mo na ipanalangin. Be alert. Talagang ikararag mo isuda. Gabi-gabi kami namin pinapanalangin ang family po namin, lalalo ti protection. Lalalo iti salunat. Not only salunat, ti kararag mi pekot all of our relatives, Lord. Kung hindi namin sila maabot, Lord, abutin mo sila. Kung hindi namin sila masira ng salita mo, Lord, ikaw mismo, Panginoon, ang mag-utos ng mga kawang manggagawa din para mawin yung souls ng mga aming mga kamag-anak. Dapat ganun yung warrior natin. Umiiyak ka.
We crying to the Lord na nawa po, mawin po natin ang mga pamilya po natin. So stay alert in all times. Ano po yung sabi niya po sa Luke 21 verse 36? Luke 21 verse 36 o Lucas Kapitulo 21, 36, be vigilant at all times. Itan nyo man, di ko na hanangay baga dita nga, be vigilant Monday. Ano po yung sabi niya dyan? Be vigilant at all times and pray. Yung Ilocano tayo, agmasirib ka, agbantay ka, ken agkararag ka. Sa Tagalog, sige nga po, basahin nyo nga po sa Tagalog. Lucas 21 verse 36. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng kalakasan upang malampasan ninyo ang lahat ng mangyayaring ito at makatayo kayo sa harap ng anak ng tao. Sabi niya, maghanda kayo lagi at manalangin. Sino po yung laging nakahanda at laging nananalangin po dito? Sa mga nanood po ng live po, sino po dyan ang mga laging nakahanda at laging nananalangin? Kayo po, being a warrior, hindi lang dapat Lunes ka nananalangin, hindi lang Miyerkules, hindi lang Sunday. But lagi kang handa na nananalangin sa sitwasyon ng mundo. Pakiupan nyo yung silaw dyan. Yun po yung 5 at isa na lang po ang ating pag-aaralan. Sabi niya dito, pinakahuli po, embrace selfless love. Ano yung ibig sabihin po? Hindi ka lang dapat ito tugma pa rin sa mga number 1, number 2, that huwag ka daw madamot sa pag-ibig. Paano mo may papakita na mahal mo ang isang kapatiran? Paano mo may papakita na mahal mo ang mga lost soul? In the simple things, kung kunak. Sino pa dito ang nag-share ng mga invitation? Alam niyo ako yung ginagawa ko sa Sabado, isa-isa ko na sinishare po yung mga kapatiran. Nung Sunday may nanonood sa live na isang youth dati, sinare ko yung invitation. Tapos nakita ko nung Sunday habang nandun ako sa likod, nanonood siya ng live. Alam niyo, kung wala tayong ginagawa, action, you're not a warrior. Hamu ikabain ka diti pamating. Hamu ka di ikabain. How many of you na nag-share talaga sa inyong Facebook account yung mga gawain ko ng Diyos? Kung wala kang makita dyan, hindi ka proud kay Lord. Or hindi mo, ang tawag nito, wala kang, ano yung term nito, concern. Ang ganda, pag sinare mo tapos tinag mo yung mga kaibigan mo. No? Kasi concern ka sa souls nila. Ako kapag magla-live ako, kapag may maroon akong sinishare ko sa GC namin ng mga kamag-anak ko, yung family ko. Kasi we are not selfish of love. Naiayat ko di souls da. And yun yung ginagawa ko every Sunday na kapag, hindi nang Sunday, kapag na-upload nyo na yung invitation, sinishare ko na yan. Not only sharing sinishare ko pa sa mga page. Sabi niya dito, offer your prayer out of love for others. Kitaman ko rin na nga ibagbagan, inayayat mo, agkararag ka. Karkararag mo isuna. Karkararag mo di kapatiran. Na, nagyamang kami nga na po, Diyos na dadaray, nagtiltiwala ti prayer kanya, may pag-pray nyo kami, pastor, hindi yung sitwasyon ng buhay po namin. We're not selfish. Kung namin kanya daw, sige, kararag na, kadwada ka ti kararag. Ano pa yung sabi niya dito sa mirroring God's conditional love. Ito yung mirroring na sinasabi ko. Kung ano po yung ginagawa ni Jesus na nababasa natin, yun yung pattern na gagawin natin.
Kung ano yung ginagawa ni Jesus na nabasa mo, kung nabasa mo na talaga yung life ni Jesus, mirroring. Ibig sabihin, yun yung gagawin mo. Yun yung i-apply mo sa pamumuhay natin bilang isang Kristiyano. John 15 verse 12, sabi niya, love each other as I love you. Kita man, I have loving you. Kula na. John 15 verse 12. Love each one as and I have loved you. Philippians 2 verse 3, kula na, do not think from selfless ambition or conceit, but humility count others more significant than yourself. Kabsat awan ti selfish or nani kami ti Lucano na ti selfish ay makasarili nga Kristiyano. Tida magkutata dapat ti kanya tayo dito kakabsat nga makasarili. Ang mga Kristiyano po dapat nawa po sa atin lahat na nandito, ang tunay na Kristiyano po hindi makasarili sa panalangin. Lalo niyang habang nasusugatan, wala na pagkaro may sangkwal, habang nasusugatan, tumatapang at nananalangin. Habang nabubugbog, nadudurog, tumatapang at nananalangin. Hindi yung kapag may problema na hindi na yan, nananalangin. Ito yung napaka heartbroken, shock makikita. Para bang kapag merong pagpapala, umpire na umpire. Pag wala ng pagpaparag, mumuryot. Nawawalang ganun na Kristiyano. May pagpapala o wala, stay serving God. Wala man blessing, stay serving the Lord with prayer. Kaya yun po yung anim na how to become prayer warrior. Nawa po may natutulong tayong aral. Ano po yung anim? Sige nga po sa mga nandyan po sa live, pwede nyo pong i-request na po yung mga prayer request nyo po dyan para maipanalangin natin at mababasa po dito. So ano po yung anim? Number 1, to become a prayer warrior, pray consistently. Number 2, intercede for others. Number 3, study the scripture. Number 4, listen for God's direction. And number 5, be vigilant, be alert always. And number 6, embrace selfless love. So yun po yung anim na kaparaanan to become a prayer warrior.